Okay, good day guys. Meron tayong ipapakita dito na ito, Aegis Boost yata ito. Okay, Aegis Boost. So, ipapakita ko sa inyo ito. Bali, hindi pa talaga ito nabuksan. Yung i-demonstrate ko noong nakaraan na Aegis Boost, kasi may nag-request na kung paano daw baklasin ito. Yun, bali nabaklas na kasi yun. Ito hindi pa talaga. So ipapakita ko sa inyo yung pagbabaklas ko, no, nang hindi gumagamit ng hindi tayo gumagamit ng ibang tools gaya ng hot air. So ito walang hot air. And ipapakita ko sa inyo ngayon yung pinaka tamang pagbabaklas nito. Okay. And itong unit na to wala siyang power. Itong isang ito, bali nagawa ko na to eh. So pag isinaksak nyo ito hindi siya nakakonect yung baterya, kita nyo. Nandito yung positive, so hindi siya connected. So pag isinaksak mo itong mga unit na to, nabubuhay siya na ganyan, kita nyo. Nakikita yung display. So itong isang ito, papakita ko sa inyo. Pag isinaksak ninyo, kita nyo wala siyang response. So babaklasin natin ito and then titingnan natin kung anong nangyari sa kanya, no? Tingin ko nabasa ito eh. So ayan, no? May mga juice dun sa paligid. Isa sa pinakamalaking problema ng mga unit na to yung mga leaks. Okay, so pag minsan nababasa ng todo yung loob, yun, kailangan baklasin natin para matuyo natin. And ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano siya matutuyo. Okay. And kung kaya pa nating buhayin, no? So itatry lang natin, hindi pa kasi natin nakikita. So gagawin natin, baklasin muna natin itong 4 na tornilyo sa tagiliran dito sa exoskeleton niya. So kung mapansin niyo, itong tornilyo na to ay maikli. Sa baba siya. Okay? And itong tornilyo sa taas ng exoskeleton niya mahaba. Ayan, o. Pakita kasi. Kita nyo. So babaklasin natin yung dalawang tornilyo na yan. And huhugutin natin yung exoskeleton niya. So kaya siya tinawag na exoskeleton kasi nasa labas. Okay, yung normal na skeleton nasa loob. Okay, katulad natin, skeleton ang tawag. Pero itong isang ito, palibasa nasa labas. Pampatibay siya ng unit, exoskeleton ang tawag sa kanya. So isa sa gagawin natin, pag natanggal na natin yung mga tornilyo, hihilahin natin to. Cloud. So kailangan mahila natin. Okay. Teka, medyo mahirap pa siyang hilahin. Saglit. Ayan. So dapat ito pataas. Nahihila siya pataas. Pag ganitong bago pa lang nababaklas yung unit, medyo mahirap talaga siya. So ito po yung pagbabaklas na unang beses, talagang napakahirap. So try natin. Kung minsan hinihila na lang natin to. Kung minsan hinihila na lang natin to pataas, no? So kailangan natin ng pataas to. Dapat pataas siya. Teka. Saglit. Ayun, mami, may bibili yata. So, ayun na yan. Dito pala, sa part na to. Singitan nyo siya dyan ng shim. So, iangat nyo siya ng konti, then mabubunot na natin siya pataas. Ayan. Hanggang dito may juice siya.
Tapos, ito, dito na yung mahirap na part na. So, ang kailangan nyo ito, plastic shim. Plastic shim siya na manipis. Huwag yung sobrang nipis, yung sakto lang. Yung sa mga microwave safe na tumbler, yung mga ginagamit na para sa mga pagkain, lalagyan para sa mga pagkain, pwede ho yun. Ginugupit lang natin. Kano yan? Yung set ba? Set na po ano? Bali, set po niyan, 2.5. Kasama na lahat. 2.5 po. Lahat lang. Okay lang po, tingnan niyo lang. Ito naman po. So ito, usually ginaganyan natin, no? Pero hindi yan basta-basta matatanggal dyan. Okay. 500, kasama na lang pati juice. May nagtatanong ng juice. Okay, so ang gagawin natin, gamit ito at saka ito. Hindi natin kasi basta mga baklas ng ganyan, no? So ang gagawin natin, isisingit natin siya dito. So kailangan nyo ng medyo manipis na metal na pwedeng isingit doon. So isisiksik natin siya dito. 950. Okay. Ayan. Wait. Medyo mahirap pa ito singit. Kailangan maisingit natin siya. 25 yata, 22. Nakalagay naman. Nakalagay dyan. So, ito medyo mahirap na part. Kailangan maisingit nyo yung ayan. Medyo mahirap mga paps. Sige, tiga. So, kailangan iwasan nyo nang igaganyan ng todo. Delikado yan. So, ang target lang natin is maisaksak natin ito dito. Nang hindi natin medyo mahirap talaga. Sakit. Medyo mahirap talaga to. So, iwasan ko muna magsalita. Saglit. Kuha ko ng tissue. 21 po ito. Ganito siya mo. Budget kasi ni Sir Daddy ay 1.5. Mod lang yan. Mod kit. Ibig sabihin, kailangan may battery siya. Tsaka ano. Ito, magkano to? Nasa 1.5 mod lang yan. 1.5 po ito kaso mod lang po. Kailangan may battery kayo tsaka charger. Meron na daw po kayong charger. Yan, pwede po yan. So, medyo pinapahirapan talaga tayo na ito, no? May time na madali ito eh. Pero ito nga, wala tayong hot air. So, pahirapan talaga siya. Yung ano pa sana, yung Oops. yung lucid fit. Ayan, pumasok na siya. Ito yung moment na hinihintay natin. So, pasok nyo na mabuti yan dyan. Tapos, ayan. Kita nyo. Sa oras na naipasok nyo yan dyan, kasi yung gagawin, ito naman plastic, ipasok nyo siya mabuti dyan. Pag naipasok mo siya, igagalaw mo siya hanggang dun sa may gitna. So kailangan igalaw mo siya. Ayan, kita nyo. Ito, medyo mahirap talaga tong procedure na to. Mas madali kung mayroon kayong hair dryer at saka blower. So yun yung mga yun yung mga tools na kailangan natin talaga. Meron akong blower pero palibasa marami sa atin ay walang ganun. Ito yung procedure na pwede nating gamitin. So pagkatapos dito, sa kabila naman tayo.
So ipapasok ulit natin to, no? Okay. Medyo pahirapan din dito sa kabila. Kailangan ko ng tissue para hindi ako masaktan. Kasi masakit pag minsan hinahawakan natin na matindi itong tools. Ayan. Ayan. Ayan, pumasok na siya. Okay. Pag pumasok siyang ganyan, bunutin nyo, tapos ilagay nyo na itong plastic shim. Ayan. Okay. Tapos saka natin i-slide siya dito. So tinatanggal natin dyan yung sticker, no? Kailangan matanggal natin yung sticker. So yun, tingin ko pwede na to. So bunutin na natin siya. So after natin nagawa yun, pwede natin subukan na ngayon na itaas ito. Subukan natin itaas. Dapat aangat siya. Ayan. Kita nyo umangat. Okay. Pag umangat na siya, ituloy-tuloy nyo na lang hanggang sa mabunot na yung ayan. Okay. Ngayon nabunot na natin siya. Tatanggalin naman natin tong board. Ito. So kailangan natin ng screwdriver. So alisin natin yung tatlong tornilyo na to. Ayan. So pinakita ko sa inyo to kanina, no power siya. So sisilipin natin yung board niya kung anong nangyari. Okay. Nabasa talaga to. Kitang-kita dito eh. So pag minsan nakakapagbukas tayo ng mga ganitong board, magkakaiba yung location ng mga pyesa. So magkakaibang model ito. May mga version sila eh. So yung version ng ibang mod gaya nito, iba yung ibang version po ito, iba yung location ng mga pyesa. Papakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo. Itong isa may nakasulat version 1.2. And kung mapapansin nyo, iba yung pinapakita nilang itsura ng mga pyesa niya, yung mga locations. So may mga improvisation na dito sa isang version na to. May mga na-improve na. Okay? So kita nyo, ibang-iba. Iba yung location ng mga pyesa. So titingnan natin ito kung bakit siya namatay, no? And yung battery connector niya nandito. Yung isa nandito sa part na to. Tatanggalin muna natin yung positive line para masecure natin yung unit. So babaklasin natin yung positive line. Ayan. Medyo mahirap tanggalin yung positive niya. Okay, natanggalan natin yung positive. So silipin natin yung board. Mukhang nabasa talaga to. Tapos tatanggalin natin yung mga connect. Ito mga yung mga line. Ito may mga line dito. Kita nyo. Hindi pala line, lock. Kailangan natin tanggalin yung lock.
ingat lang kayo pagtatanggal ng lock kasi pwedeng masagi yung ibang piyesa. Yun, baka mamaya mahirapan na kayo lalo pag nawala yung mga piyesa. Ayan. So, okay naman yung LCD connector nya. So, ang first attempt natin, huhugasan muna natin yung unit. Okay. Kasi marami dito eh. Oh. Check natin to. Pag tiningnan nyo dito sa part na to, marami. Oh. Marami siyang basa dito. Ayan, dito yung chipset. Itong part na to, chipset yan. Yan po yung chipset ng Aegis Boost ninyo. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, linisan natin to. So, kukuha ako ng cloud. Please. Kuha tayo ng alcohol. Alcohol at saka itong brush. So, lalagyan ko siya ng alcohol. Then, papasadahan natin yung part. Pag minsan, nilalahat ko na para malinis lahat. So, ganyan po yung karaniwang ginagawa natin. Ang gagawin nating pagkukuskus, horizontal at saka vertical. Or vertical tsaka horizontal yan para masakop niya yung pyesa. So linisan muna natin yung mga part na yan. Okay. So after natin nalinis, ang gagawin natin, papatuyuin natin. Pero sa part na to, dahil ayokong matagalan, pwede niyong patuyuin ito sa basta yung mga part kung saan mainit, halimbawa araw, pero tatakpan niyo yung LCD. Gaya nung sinasabi natin parati, yung LCD lagi niyong takpan. Lagyan niyo ng karton o kaya balutan niyo ng karton na may tape para hindi siya magalaw. So sa part na to, gagamitan ko na siya ng hot air, no? Para madali nating matuyo. And makita kaagad natin yung resulta. Kasi itong mga unit na to, kapag nababasa siya, posibleng hindi siya talaga mabubuhay, no? Kasi short circuit siya eh. Pag nag-short circuit, kapag nag-short circuit yan, yun, magkakaproblema kayo dun. Hindi nagagana yung unit. So, tutuyuin muna natin mabuti to. Okay. Ayan, bumubula siya dito. Medyo mainit na yung board. Medyo mainit na. Ayan o. Saglit, ayusin ko yung focus ng camera. Ayan. Pag makikita nyo dito, bumubula siya. Kasi tingin ko may tubig dyan o kaya na may alcohol pa rin dyan. Okay, kita nyo. So, kailangan lang nating painitan yan. Saktong init lang ito. Oh, kita nyo, hindi nag-aapoy yung ano, pero bahagyang umiitim yung tissue. So, ito, makakatuyo ito ng mabilis sa unit. Okay. So, dapat tuyong-tuyo ito mga paps. Para maayos yung pagkakalinis natin. Usually, ang tanggapan natin sa ganito, para malaman nyo yung mga presyo, tanggapan natin 350. Kung sakaling may mga papalitang pyesa, doon tayo pumapasok sa 450. Okay? So, yun. Yun yung karaniwang tanggapan natin. Pag minsan galing sa ibang lugar, yun, may mga nagpapadala sa atin, no? Galing Quezon City, meron akong kausap kahapon, Mindanao. Okay? Nalimutan ko yung name niya. Kachat ko siya kahapon, pero baka daw by January, ipapadala niya. Ano siya, Humvee. Bali may ginawa akong Humvee
nung nakaraang galing Quezon City siya. Check atomizer. Pero okay na siya ngayon. Hinihintay ko na lang yung payment niya. Bali, pinapadala po niya sa GCash. Okay. Sa GCash nila pinapadala. So, ito. Mukhang okay na to. Tuyo na siya. Sana mabuhay. Okay. Yung ginawa natin mga paps, uncut ito raw video po ito. Ibig sabihin, wala tayong ginawang editing. And usually, pabor po sa akin yung ganun, yung hindi nag-e-edit. Yun nga lang, may mga time na katulad nun, may mga customer, okay, na kailangan kausapin, iniiwan ko yung unit. Palibasa, nandito naman si Mrs. Si Mami Hides. Pwede nating siya na muna ang asahan. Okay. So ito, pinapatuyo na natin to. Medyo mainit pa siya. Pag dinadama ko, medyo mainit pa talaga siya. So hintayin natin. So hindi ko ito ikakat, no. Uncut video nga ito, raw video. Sabi nila. Aegis boost. No power ito. So pag nabuhay ito, isa-shock na lang natin yung baterya. And mag-okay na po yan. Sana okay. Kasi pagkatapos nun, baterya na lang ang problema natin kung sakaling mabubuhay natin to. Okay. Tinadama ko siya ngayon. And medyo mainit pa rin konti. Medyo iniiwasan natin na buhayin siya ng mainit yung unit kasi pag minsan may mga sensor yan, sasabihin niya, o kaya may mga problema siya na pwedeng mangyayari kapag mainit pa yung unit kapag natin. Sinubukan natin buhay. Okay. Okay na to. Hindi na siya ganun kainit. So ito, tatry ulit natin yung charger. So, ito sana mabuhay natin. Okay na siya. Kung mapapansin ninyo, halos pareho sila ng response nitong isa. Ayan kita nyo. Ayan. Saglit. Nagbiblink, nagikbig. Kita nyo. Saglit, ayos ko yung focus. Ayan. Wait. Ayan. Nagbiblink siya, nagikbig. Kita nyo. So, kapag tinesting natin itong isang buhay na unit, nagbiblink din siya. So, may chance na okay na itong unit, no? Ayan kita nyo, biblink siya. So, gagawin naman natin yan, bago natin lagyan ng flux yan para mas matibay yung unit. Tetestingin natin siya sa 3.7 na regulated power supply. So, sa unit na to, ayusin natin yung focus. Sa unit na to, ang negative niya ay ito. Tapos ang positive niya, itong maliit. Okay. Usually, mabubuhay po yan pag na-sense niya na may kuryente siya na sapat. And sa charger, hindi siya basta-basta mabubuhay ng diretso doon. Pero dito, kapag idinikit natin ito sa positive, itong isang point, itong isang connector, mabubuhay dapat yan. So, i-click natin and ayan, buhay na siya. Magre-restart siya kasi unstable yung connection. Ayan. Ayan, stable na siya. Okay? So, tingin ko, pwede na ulit gamitin ito, no? Pwede na ulit gamitin ng user to. Ibabalik na lang natin sa casing niya. And siguro lalagyan ko ng mga flux ito para mas matibay. So, bakit ko nilalagyan ng flux? Baka matanong nyo. Kasi yung flux na nilalagay natin, yung parang gel, walang epekto doon ng kuryente. Hindi siya nagko-conduct ng kuryente. Hindi siya kagaya ng e-juice. So, pag nilagyan natin niya ng gel type na flux, poprotektahan na niya yung unit if ever na magkaroon ng e-juice leak. Okay? Parang ganito siya. Ito kukunin natin. Ito parang gel type siya na material.
na ginagamit natin sa paghihinang, usually saglit kukuha tayo